VP Sara Duterte handang ipakilala si Mary Grace Piatos kung matutuloy ang impeachment trial. Handa umanong ibunyag ni Vice President Sara Duterte ang tunay na pagkakakilanlan ng Mary Grace Piatos sakaling ituloy ng Senado ang impeachment trial laban sa kanya ayon sa kanyang legal team. Sinabi ni Attorney Michael Poa na impeachment ang tamang forum para ilahad ang impormasyong may kinalaman sa confidential funds ng Office of the Vice President na hindi maaaring basta isiwalat dahil sa mga umiiral na batas. Ang alias na Mary Grace Piatos ay naging kontrobersyal matapos mapansin ng mga mambabatas na ito umano ang nakatanggap ng pinakamalaking bahagi ng 125 million confidential funds noong 2022. Batay sa mga resibong isinumite sa Komisyon on Audit, itinanggi ng kampo ni Duterte ang paratang ng katiwalian at sinabing matagal na sila naghahanda para sa posibleng full-blown impeachment trial. Tanong partner, sa tingin mo ba makakatulong sa paglilinaw ng issue ang pagbubunyag ng pagkakakilanlan ng Mary Grace Piatos sa isang impeachment trial o mas lalo lamang nitong paiigtingin ang hinala sa paggamit ng confidential funds? Partner. Partner, ito na nga yung mga kumu-question tungkol dito kay nilinaw na to, nilinaw na. Yung kumu-question kay Mary Grace Mary Grace Piatos Kala ko Piatos na binibili ko sa grocery. Yun nga yung inaano nila. Ito unang-una nilinaw na po nila na hindi po nila ito tinatalikuran. Ito po ay sasagutin. Bibigyan lang ho natin ng ganyan ho katitindi yung pag pinaratangan po ang Vice Presidente handang sumagot sa tamang forum kahit yung impeachment. Correct. Hindi po katulad nito pong etong ating presidente na hindi pa nga po pwedeng maka-absuelto, pwedeng hindi. Although yung kanya hong tagapagsalita, ito pong si Claire Castro, siya sabi, handa kaming sagutin, pero obviously, yung black force po sa baba, ayaw na po nilang pasagutin, ito pong si Pangulong Bongbong Marcos. Hayaan nyo sumagot ang Pangulo, samantalang yung pangalawang Pangulo ay handa pong isiwalat at ilabas kung sino si Mary Grace Piatos. Sa tingin ko ho, mas makakabuti po ito kung ilalabas po nila para maging transparent. Ang tanong, kapag ba naglabas pa ng ganito, si Pangulong, Pangulo na sa tatawag ko dito, Vice Presidente pa lang, ang ating mahal na Vice Presidente. Nag-aapura ka partner, inaapura mo naman. Pasensya na ho. Kasi akala darating tayo dyan. Hindi, may nababalta lang kasi koma-koma na Ngayon, ito, kung ito po ba ay ilalabas ni itong si Mary Grace Piatos, kaya bang gawin kaya din sa pag-iimbestiga na gagawin na ginagawa ng investigasyon ngayon? Yun pong ginagawa po ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ba nilang pasagutin din ang Pangulo tungkol po dyan kung ano ang nalabag na batas tungkol po dyan sa pagtatransfer ng pera mula PhilHealth papunta po mga kabayan sa isang infrastruktura na dati na po may pondo at sinabi mismo ng Korte Suprema, labag sa konstitusyon yan. Pag sinabi ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon yan, ibig sabihin may nalabag kayo. Ang tanong, sino ang lumabag? Ang presidente. Ibig sabihin, may mali kang nagawa. Kung may mali kang nagawa, ika nga, pag may mali, dapat may managot. Ngayon, kung ito ho ay magiging jurisprudence po to, ng ibang presidente, ay pwede pala akong kumuha ng pera doon, ilipat natin dito. Hindi ako mai-impeach, wala akong kasalanan dito. Malis pa lang pangalan ko dito. So para ho siya sabi natin ginagawa natin katwiran ngayon, na legal ang gumawa ho mga kabayan ng mga ganitong kasalanan na hindi naayon sa ating konstitusyon. Partner, ako naman, makalusot man siya ngayon dahil siya ay presidente. Kung sakaling may kasalanan siya, yung susunod na administrasyon, di naman nila malulusutan. Kaya nga nila ini-impeach si VP Sara para hindi makatakbo. Yun talaga yung tingin natin na purpose niyan, yung impeachment kay VP Sara. Talagang ang purpose lang yan para ma-disqualify na sa pagtakbo. Pero kung sakali, partner, talagang anlayo naman. Pero kung sakali na impeach at hindi na wala nang karapatan tumakbo si VP Sara,
baka magulat sila na mas malakas pa yung mga kapatid na Duterte dahil nadagdagan pa yung galit ng taong bayan. Kasi hindi iboboto ng mga Duterte supporters, yung mga taong dahilan kung bakit kung sakali lang, kung sakaling ma-impeach si BP Sara, kung sakali siya matanggal sa pwesto at hindi na makatakbo, hindi boboto yung mga pro-Duterte dyan sa mga tao na naging dahilan ng pagka-disqualify ni BP Sara. Iboboto pa rin yan ang isa pang Duterte. Kaya imbis na nag-aalangan pa yung iba, pero dahil sa ginawa nila, tsak na tsak si yung sino mang papalit na Duterte pa rin tsak, baka mas malaki pa ang maging boto, no, original. Kaya wala po silang lusot dito kahit sino pa po. Yung Visayas Mindanao na sinasabi nila na boboto sa mga Duterte, hindi po lalong boboto yan sa inyo kung matuloy man yung impeachment. Kaya talagang suntok sa buwan pa rin yung ginagawa nila to. Pahirapan nila yung sarili nila, pahirapan nila yung bayan. Totoo, partner, naniniwala ako sa ginawa ng Supreme Court kasi sabi ni Soto, mukhang pinahirapan ng Supreme Court yung pagpapa-impeach. Tama lang yun dahil alam nyo, ito ang pinakamatataas na mga pinuno ng bayan. No? Kung simple lang po ang magpa-impeach sa kanila, katulad ng dati na pirmahan lang, kahit hindi nababasa, nakakahiya po. Wala pong katapusan yan ng mga impeachment trial natin. Pero ganito po, kaya yan importante, partner. Nakikita po ng tao natin na papanood nila sa live. Kahit papano, dinidiscuss dito pa lang sa Committee of Justice. Yan yung gusto ng Supreme Court, magpadaanin nila sa Committee of Justice. Yung nakaraan taon, partner, wala tayong hindi nga natin alam kung ano yung nireklamo kay BP Sara. Bigla nagpirmahan na lang, bigla na lang nakabuo ng 200 plus ba ang bumoto? Partner. Father, dagdag lang ako, Father, bago Sige. natin iwan itong napakagandang topic na to. Ito, hinanda ko to talaga ito tingnan ho ninyo kung ito ho paghahanda po ng kalaban ho kay BP Sara. Yun ho, mga kakaliwang grupo, hindi na po alam nila kung sino po itatapat po nila. Nandiyan dyan na yung pinaghahandaan nila itong si Risa Virus, siya papartner kay Torre, ito daw hong taga-Naga, na si Lenny papartner kay Bongbong Marcos. Nagpiprepara na sila mga kapartner, mga kababayan. At ito pa, kung nabalitaan nyo na ho mga kabayan, yung kumakalat ngayon sa social media. Ewan ko kung nakaabot na sa'yo, partner Bads, ha? Ano ba yan? Kung, Ano ba yan? napanood mo na. Ano ba yung issue niyan? Natin. Yung paninira kay Vice President Inday Sara Duterte ay grabe. Talagang obviously AI na AI yung pagkagawa. Kung si Pangulong Bongbong Marcos di umano ay may video na AI o totoo, ewan ko basta hindi natin masabi kung totoo o AI yan. Pero ito, kumpirmado mga partner, paninira ho kay Vice President Inday Sara Duterte na talagang pinakita yung pagmumukha po ni BP Sara na halata naman hong AI na naninigarilyo at may dalawang babae. Partner, napanood ba? Nakita mo? Hindi pa. Ganyan ho kadesperado po sila. Tapos may caption na baki naman, sabi sa NBI, paimbestigahan na. Di ba? Ibig sabihin, partner, desperado. Ganyan sila kadesperado na gumawa pa sila ng video na alam naman nilang AI at hindi paniniwalaan ng taong bayan. Baka kaya NBA pinaimbestigahan, gusto nila malaman kung yun ba ay AI o hindi. Kasi ang NBI po, wala pong kapangyarihan mag-imbestiga sa Vice President.